Ito na yung 12 volts 280 natin na battery mga master. Gintayang brand with Bluetooth siya. At nakakabit na siya sa ating solar setup dito sa one solar inverter na hybrid na 1.2 kilowatts. Hello mga master, good day sa ating lahat. At sana ay nandiyan kayo sa mabuting kalagayan. Naghintay tayo ng ilang araw at sa wakas, dumating na rin ang ating in-order sa isang online shop na battery. Ito ang Gintay na 280Ah mga master. At according sa seller ay meron itong built-in na Bluetooth device para malaman natin kung ilang percentage ng kanyang ampere hour during discharging at ating ginagamit. Maganda po pag meron Bluetooth yung ating battery na gagamitin dahil makita natin ang real-time charging at discharging ng ating battery na hindi na natin kailangan gamitan pa ng mga device para ma-detect natin kung ilang ampere hour ang kanyang discharge. Ayan, secured naman ang pagkabalot ng sealer sa ating in-order na battery at atin ang buksan para makita natin kung talagang mayroong Bluetooth nga talaga yung in-order natin na battery. At nabuksan na rin natin. Sa loob, meron siyang user manual. Tapos meron siyang kasama na pliers. At sa pliers, nakalagay dito, why choose a lithium battery with sheet metal casing? Tapos dito naman sa likod, why design the anti-swelling fixture? Tapos meron siyang kasama na dalawang rubber na insulator para sa battery terminal niya. Meron ding dalawang screw. Tanggalin lang natin ang foam na nakabalot sa battery natin. Makapal kasi itong foam protection para hindi mabasag yung casing ng ating battery. So, ito na. Ang mga terminal niya ay meron rubber na nakalagay. So ilabas natin siya sa karton. Ang bigat. Sa karton niya nakalagay 30 kilos ang bigat ng battery na to. Ayan, napatong ko na sa sahig ang battery mga master. Ito, dito sa gilid niya makikita ninyo meron siyang logo ng Bluetooth. Pero i-try muna natin para ma-check natin kung talagang tunay na may Bluetooth ito. Dito sa gilid niya nakalagay 12.8 volts 280Ah. Ibig sabihin 280 ampere hour ang battery na to. Ito na yung 12 volts 280Ah natin na battery mga master. Gintayang brand with Bluetooth siya. At nakakabit na siya sa ating solar setup dito sa one solar inverter na hybrid na 1.2 kilowatts. At ito sa kanan natin, yung isa rin na solar charge controller natin ay nag-charge din dito sa ating Gintay na battery. Pero medyo makulimlim ang panahon ngayon, nasa 11 amperes lang yung binibigay niya na karga dito. Dito naman sa ating one solar na hybrid inverter, ayan, 11.6 amperes lang. So itong battery natin pala mga master ay masyadong makunat siya. Dahil kung gabi, ang nakasaksak dito ay dalawang electric fan. Tapos yung ref namin at yung motor ng fan namin na 20 watts civilian na
pump, at saka meron pa itong nakakabit na aerator na 15 watts. Pero pagdating ng umaga, merong natira pa rin sa ating battery, hindi pa siya drain, at umabot pa ng 38% ang natirang laman dito. Ngayon mga master, tuturuan ko kayo kung paano mag-connect doon sa battery natin na Jintay. So gamit ang phone natin. Siya nga pala, dapat yung phone na gagamitin ninyo, ang Bluetooth na nakasupport dito ay 5.0 pataas. Kasi pag mababa sa 5.0 yung Bluetooth ng ating phone, ay hindi makakonect doon sa battery natin ng Jintay yung Bluetooth. So ang gagawin natin, pupunta kayo sa Play Store. Bali, dapat naka-online kayo using mobile data or naka-connect kayo sa Wi-Fi. Tapos pupunta kayo dito sa Play Store. Hindi ko mademo yung naka-online ako kasi burnout dito ngayon sa amin, at yung data ay masyadong hina. Wala rin kaming Wi-Fi dito, hindi pa kami nakapakabit ng Wi-Fi. Pupunta kayo dito sa Play Store. Tapos mag-download kayo ng app na Jintay. Tulad nito, naka-download na ako eh. Yan. Direct siya. Pag naka-download na kayo ng Jintay, dapat pag first time, dapat naka-on yung Bluetooth, tapos naka-on din itong data o itong Wi-Fi. Dapat magkasamang dalawa na yan na naka-on. Tapos i-open nyo itong app na Jintay. Yan. Kung hindi pa naka-connect dito sa Jintay na battery, dapat i-add nyo muna dito. Mag-add kayo dito. Tapos pag nakapasok na kayo, so open nyo lang. Yan. Dahil naka-download na ako, naka-open na. So ito, yung battery natin ay nasa 85% na yung charge nya. Yan, makikita ninyo kung ilang amperes ang kinakarga ng ating solar charge controller at saka yung ating solar hybrid inverter. Yan o. Nasa 52 amperes ang charging nya. Yan, bumababa kasi medyo kumilimlim yung panahon. Medyo kumilimlim ngayon. Yan, bumababa siya. Tapos yung total power na galing sa solar panel natin na kinakarga sa baterya, yan o, 164. Tapos ang status ng battery natin ay charging. Yan. Remaining capacity ng ating battery nasa 239 Ah. Pupunta naman tayo dito sa data. Yan. Makikita ninyo ang voltahe ng battery natin. Yan. Nasa 13.41 volts. Tapos yung current na sina-charge galing sa solar hybrid inverter natin at saka sa solar charge controller na SRNA ay umabot siya ng 4.37 amperes. Kasi nababawasan yung charge sa battery natin dahil ginagamit natin siya sa ref natin at umandar yung television namin doon. Umandar yung television namin doon at saka yung pump ng fish pan namin, aerator. Tapos mayroong electric fan pa doon na umandar din. So yan, kunti lang napupunta sa battery natin ngayon. Tapos ang state of charge ng ating battery, yan, kung makikita ninyo, nasa 85% na. Yan o. Total capacity ng battery natin nasa 280 Ah. So legit na 280 Ah ang battery natin. Tapos yan, makita niyo kung ilan ang charge ng bawat cell ng ating battery. So yan, nasa 3.34, 3.35 ang patong cell at 3.34 ang pang-apat cell.
medyo hindi maganda yung balancing niya, pero may time din na balance ito. Siguro depende yan sa balancer ng ating BMS ng ating battery. Medyo hindi balance ang pag-charge niya. So ayan, dahil tumaas na yung total power ng battery natin, makikita niyo yan, dahil lumiwanag naman. Ang total current na kinakarga sa battery natin ay nasa 50. Yan, bumababa at umakyat. Tapos dito nagbalance na naman sa 3.36. Makikita ninyo dito sa notification, pindutin nyo to. Yan, nagwa-warning ito kung yung battery natin ay hindi balance yung karga niya. Merong cell na mataas ang karga at kung merong mababa. Diyan makikita kung anong fault ng ating BMS. Naka-display dito. Ayan, nasa 86% na yung battery natin. Hindi pala natin pinopromote itong Gintay na battery mga master, dahil hindi naman ito sponsored sa ating vlog. Pero nagkataon lang na ito yung battery na ginagamit natin. At maganda naman, makunat, at madaling mag-charge. So yan lang siguro ang may share ko sa inyo ngayon mga master, tungkol sa Gintay na 280Ah na battery. So maraming salamat sa lahat ng nanonood sa vlog natin. At sa hindi pa naka-subscribe dyan, paki-subscribe na lang. Wala namang bayad na mag-subscribe dito, di katulad sa FB na pag nag-subscribe ka mayroong bayad. Pero dito sa YouTube wala namang bayad, free yan. Tapos pakipindot na rin ng notification bell sa inyong app para ma-update kayo kapag nag-upload tayo ng panibagong video. So maraming salamat mga master. God bless.